kayo ay nakatutok sa Halaman Kaalaman para sa masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Kasama ko po rin po si Sir Yuli. Ngayon po ay tutor tayo dito sa kanyang rooftop garden. Typical po, nasa yero. Ibabaw po kami ng yero ng kanyang bahay dito sa rooftop. Sir Yuli, ang gaganda po nitong mga tanim po ninyo. Ano pong una po ninyo mga tanim? Mga strawberry po ito. Opo. Okay, so, dito po, meron po tayong, ito po yung Sweet Charlie natin. Oh, variety po yung Variety Sweet po ng Charlie. strawberry. Meron din po tayong Shoga. Ito, kagagaling pa lang nito sa Baguio. Bakit ito si Shoga po, Sir Yuli? Paano po pag-propagate nito? Ayun. So, kung mapapansin nyo po, ito, like for example, ito pong Sweet Charlie natin, meron siyang mga runner. Runners! So, ito po, no? Ito po, mga runners po siya. Alright, So, yung runners natin, siya po yung exact replica nung mother plant. Okay. So, ang gagawin po natin is, kung mapapansin nyo, yung mga runner natin, meron siyang mga may parang ugat na siya. Ayan, mga ugat na siya. So, ang gagawin nyo po, ito, like for example, ito, itutusok nyo lang po siya sa lupa. Lupa? Sa lupa. Alright. So, ang mangyayari dyan, ipitin nyo lang siya ng any na pang-ipit para hindi siya mauga. Oo. Then, tapos, kailan po siya malalaman na pwede na siyang iputulin yan? Yun, pag marami na po siyang dahon. Ayun! So, kung mapapansin nyo po, ito, mga 2 dahon na. Siguro mga 1 linggo pa, pwede na yan. Alright. So, yun po. Bukod po sa variety nito, ano pa pong mga ibang variety natin po yung strawberry? Meron po tayong Kingberry. Kingberry naman. Asa po yung Kingberry natin dito? Kailangan kuha tayo ng Kingberry. So, dito po yata, no? Ito po, ano pong variety po lahat ito? Meron po tayo, ito. Ito, yan. Bigyan tayo dito. Alright. Ito, letter T lang siya eh. So, okay. Medyo hindi binigay yung totoong pangalan. So, kuha tayo ng iba. Oo, ito yan, ito San Andres Kingberry. Ito po yung San Andres. So, kung mapapansin nyo, Kingberry, tested na po siya sa lowland. Yes. As far as I know. Kaya, mas marami akong Kingberry dito. Sir Leoli, ano po ito conventional siya. Na-try nyo lang po ba sa hydroponics ito? Ay, meron po. Marami po talaga? tayo dyan. Pwede nating testing. Pwede sa hydroponics? Opo. Okay, May Kingberry po ako na nasa hydroponics. Pwede ko iparate siya. Okay, Tapos, naku, meron kay stevia rito. Ay, nako. Ito, Opo. stevia, Ito po yung, natural na sweetener ito, Opo. Diba? Kailangan ko po ito eh. So, as type 2 diabetic, kailangan ko ng mga sugar na... Yung bang daon nito, matamis na siya? Ay, nako. Pwede nyo i-try? Sige nga po, try nga po natin. Oo nga. Matamis, So ito po yung ginagamit nila yung mga may diabetes, Opo. Para kapag nagtitimpla ng kape, so dito na ako. Opo, ang gagawin ko lang po dyan, ibababad ko lang po sa kape ko. Okay. Tapos dapat, yun na, mag-take-effect na yung... Natural, correct, Tapos ito, ano naman pong alaman ito? Ito, bago po rin po ako sa paningin sa akin to. Ano po ito? Ito po, binili po ito ng misis ko. Ito yung arugula. Ito yung arugula. Okay, Hindi ko alam na, variety siya ng lettuce. Variety din siya ng lettuce. Dahil sa kagustuhan kong mapasaya ang misis ko, nagtanim na rin ako ng arugula. Wow! Para, di ba? So, dagdag siya sa mga tanim ko. Yes, paano daw po yung pag-propagate nito? Ang turo sa akin nung so ang gagawin, ikakat ko lang siya. Yes. Then tutusok. Ayun. So tusok-tusok din siya. Tusok-tusok. Ipapapunta din sa mga tanim. Ito, conventional po yan. Tapos lilipat po tayo dito sa inyong hydroponics. Opo. Ito sa hydroponics. Naku, ang gaganda po nitong mga tanim po ninyong to. Ito po, itong nasa harapan natin po. Ano pong klaseng halaman ito? Ito po yung tinatawag nating olmeti. Olmeti na lettuce. Na lettuce. Alright. Ito po yung ginagamit sa mga samgyupsal. Ito yung mabiling Alam mo, Sir Yoli, meron akong kaibigan na alos 1 kilo nito Ay, opo. Ito po yata yung pag maganda yung proseso mo, sistema mo, aabot po yung 1 piraso nito sa almost 1 kilo. Paano po malalaman na ready to harvest na, Sir Yoli? Kagaya nitong mga tanim mo ito, Ayan, ready to harvest na ba yan? ready for harvest na po yan talaga. So kung mapapansin nyo, medyo meron na tayong mga tip burn dahil
dapat to na harvest na. Oh, ang gaganda po. Ang gaganda po ng ugat. Opo. So kung mapapansin nyo po, punta tayo dito. Sige nga po, yan. Dito, Alright. ito yung kinakain namin, morning, Yes. breakfast, lunch, saka dinner. Nako. So pwede natin kainin ng direkta yan sa ngayon. So ang ginagawa ko, kukuha lang ako dito. So yan. Oo, so ito yung Olmeti variety. About ito pong sa bandang likuran na to. Iba't ibang variety po ito. Seryoso, pwede natin ikot tayo banda rito. Ay, ito pala, ano pong purpose nito? Ayun. Bakit meron po kayong ganito Ito rito? po kasi dahil nasa bubong tayo, hindi natin maiwasan na magkaroon ng mga insekto. So ito yung mga Trap po siya. yan. Alright. Kaya po ang dami pang may langaw dito, may lamok rito, iba-ibang klaseng ano na to. Hindi po kasi ako gumagamit ng mga insecticide o pesticide. So yan na lang po yun. Okay, Eto nga, sabi ko sa iyo, Yoli, lipat ka tayo dito. Dito naman po kami sa ibang variety ng lettuce sa tanim ni Sir Yoli. Sir Yoli, ang napakaganda po nito, kakaiba, rare siya. Opo. Ano pong variety ng lettuce ito? Actually, nung bumili ko ng mga seed, pre-seeds po ito. Okay. So hindi nakalagay mystery seed po kasi ang nakalagay doon sa ano niya. So ni-research ko siya parang Lolo Rosa. Lola Rosa sa research po ninyo. So for harvest na rin po siya. Yes. Paano naman po tinatanim yan? Okay. So, ang ginagawa ko, meron akong mga seedling. Yes. Tapos yung seedling, nilalagyan ko ng coco peat. Okay. Tapos from coco peat, doon ko na po itutusok yung mga buto. Yes. Then, ibababad ko po siya sa tubig. Ayun, meron akong napansin dito, Sir Yolin. Napakalalabong ito. Ito, green na green, Ang ganda nito. Ito po, anong variety ng lettuce po ito? Ayan po yung romaine lettuce natin. Ito yung romaine. Ito po yung malutong ito. Opo. So, yan yung pang-salad. Oo, pang-salad ito. Veggie, Opo. Okay, ito po, paano rin po pagpapropagate ito? Ganun din po, sa seedling, then itatanim ko siya as seed. Yes. Ganun lang po. Pero based sa at conventional, pwede siyang putulin, then kusya siyang tutubo. Pero syempre, wala na akong time para sa ganun eh. So, kaya kailangan tanim So, pag ginarvest siya, harvest talaga Correct, siya. opo. Okay, so ito po yung pinakamasarap, iba-ibang variety to. So, ngayon, matapos pong tuturuan tayo ni Sir Yoli yata magtanim. Opo. Ngayon po yung actual na tuturuan tayo ni Sir Yoli kung paano po magtanim ng lettuce, mag-propagate. Sir Yoli, paano po ito? Ano po itong gamit natin ito? Ito po, coco peat po Coco ito. peat. Sterilized coco peat. Okay, alright. So, make sure na sterilize siya para walang mga punjay. Alright. Tapos ito yung ating seedling tray. Sige po, hawakan ko yung seedling tray. Paano ba yung pagtatanim yan? Ito, nalagyan nyo lang. Okay. Make sure na puno siya. Okay. Oo. Yan. Paano po pag-sterilize ba ng coco peat? Binababad po ba yan sa mainit na tubig? Pwede nyo siyang pakuluan. Alright. Ngayon, kung wala kayong pakuluan, may ibang paraan din po yung ginagamit na H2O2, yung agua oxinada na volume 10, 3%. So, ibababad nyo siya. Bakit kailangan po siyang i-sterilize ng ganyan? Hindi po natin alam kung saan nanggaling yung coco peat, kung meron po siyang mga bacteria or anything na nasa kanya. So, kailangan malinis po siya. No? Para sure na yung itatanim natin, mabubuhay. Okay. Yan. Puno na banda rito. Sige, kahit hindi mo na punuin mga banda, dito tayo, Sir Yoli. Pagkatapos natin mapunong ganyan, so next step po, ano po yung kasunod niyan? So, ang gagawin ko lang dito, meron akong chopstick. So, chopstick, okay So, lalagyan ko lang siya, lulubugan. Alright. Ayan. Okay. Ganyan. Okay. Tapos, meron akong seed. Ang ganda po ng seeds po niya, pelletize siya. Correct. Ang lettuce po, maliliit yung seeds niyan. Opo. Okay, so Pelletize siya. So, ano pong variety itong tinatanim natin? Ito po yung Olmeti. Yung Olmeti kanina. Yung malaki po. Yung pang samgyup. Correct. Alright, So, ayan. Maglalagay ka lang sa palad mo. konti. Palad. Tapos, and saka natin ulit. okay. Sure. Dito lang po ilalagay yan. So, kung saan ko binutas, doon lang din lalagay. Ayan mo lang yan. Ilagay mo lang siya. Simple lang, di ba? So, halos sa up-inch lang po yung Correct. pinakaano niya. Okay? Tapos, paano po malalaman o gano'n po ilang araw po bago mag-sprout yan? Okay. So, magdamag lang to. So, Magdamag within lang. 24 hours, dapat Sprout na siya. Sprout na siya. Ngayon, syempre, dahil bagong tanim siya, Yes. itatabi nyo muna sa madilim na lugar. So sa lilim. Correct. Alright. Kaya takpan natin. Okay. Tapos, after 24 hours, pwede na siyang morning sun. Okay, ngayon, paano mo naman po malalaman nag-sprout na siya na pwede na siyang i-transplant o dyan na lang po siya?
Actually, kinabukasan, pag-check mo, meron na siyang tutubong... may daon na siya. Okay. Yung sprouts niya. Opo. Then pwede mo na siyang ilagay sa morning sunlight. Okay. Yun lang po. So direct sunlight, ano? Opo. Para matatag siya. Okay. Yung isa sa challenge ko before, sabi ko, ang ganda naman ng lettuce ko, ang haba. Yes. Hindi po pala yun, leggy po pala yun. Kulang sa araw. Kulang sa araw. Hindi masyadong naarawan. Correct. So, yun yung isa sa mga natutunan ko na dapat pagkatapos mo siyang i-seed o iso, dapat kinabukasan, i-ano mo na siya sa araw para matibay siya. Para matibay. Correct. Okay. So, in the long run, natututunan mo na, perfect mo. Opo. So, kailangan, pag hindi ka natuto, walang mangyayari. Yes. Yun. Tsaka matyaga ka dapat, seryoso. Ay, opo. So, dyan makikita mo yung mahaba pasensya mo. Okay, kapag ganyan nakatakpan na, alright. Ang gagawin lang natin, so like for example, meron ako ditong ito. Ayan, yung mga nakano na. Yung tuna box natin. Sa tuna box. So dahil may tubig po siya, ayun. Ilalagay ko lang po siya rito. Ay, okay. So, hindi mo na sa kailangan diligan din. Correct. So kung mapapansin nyo, meron akong kulambo para hindi siya masyadong maano ng mga insekto. Dahil bata pa, parang yung sa tao, bata pa, kinukulang mo dapat. Opo. So yan po ang purpose ng mga kulambo ko na yan. Kaya pala, naku, talaga naman, marami, tiyak matututo yung mga kababayan natin dito makakapanood sa atin, Sir Yoli. Opo. Okay, Sir Yoli, Panguli po, baka may nais po kayong sabihin o pasalamatan na hindi ko po naitanong, ibinibigay ko po sa inyong pagkakataon. Ay, salamat po, Sir Mel. Pinapasalamatan ko, unang-una, ang Diyos sa mga tulong nila sa atin, sa akin, sa pamilya ko. Pangalawa, siyempre yung misis ko, kasi hindi naman ako magkakaroon nito kundi ako na-inspire na kailangan na gawin namin to para meron kaming personal consumption at maging healthy rin po kami. At yung mga kaibigan ko na tumatangkilik ng mga tanim ko, maraming salamat po. Naku, talaga naman, Sir Yoli. Salamat po sa mainit na pagtanggap sa Masaganang Buhay. Ay, salamat po ng marami, sir. Yun. Si Sir Yoli Pastor, IT specialist at hardinero dito po sa Carmona, Cavite. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Masaganang Buhay. Kayo ay nakatutok sa Halaman Kaalaman para sa Masaganang Buhay. Nagbabalik ang Masaganang Buhay. Ako po si Merlyson para sa ating Feature Plant of the Week. Ngayon po ay isi-share ko po sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng pakwan sa timba. Magluluto rin po tayo ng masarap at masustansyang pork sinigang sa pakwan. Alam magsasakang reporter. Samahan niyo po ako. Ang pakwan ay isang uri ng prutas na masarap na gawing pangmeryenda lalo na sa panahon ng tag-init. Mababa ang calories ng pakwan kaya't perpekto itong isama sa diet ng mga taong nais magpapayat at magbawas ng timbang. Mayaman rin ang pakwan sa antioxidant na nakakatulong sa pagtanggal ng free radicals na nagpapataas ng oxidative stress at nakakapinsala sa tissue sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang pagkain ng antioxidant-rich foods ay itinuturing na nakakapagpababa ng panganib na magkaroon ng chronic disease gaya ng cardiovascular disease at cancer. Ang pakwan ay tinuturing na most hydrating fruit dahil nagsusulong ito ng hydration sa ating katawan na nagpapataas ng ating energy level, nakakatulong sa pagkakaroon ng regular bowel movements, gayon din ng lubricated at mobile joints. Dahil nga mataas ang kanyang water content, nakakatulong din ang pagkain ng pakwan upang maiwasan ang pagkakaroon ng kidney stone. Nagpapalakas rin ang ating immune system ang pakwan at nagpapaganda ng balat dahil ito ay good source of vitamin C na isa ring antioxidant na tumutulong sa produksyon ng collagen. Mayaman din ang pakwan sa carbohydrates
fiber, protein at potassium. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng pakwan. Okay, magtatanim tayo ng pakwan sa timba. 1, 2, 3, 4, 5. No? So 5 pong timbay ang ating pagtatamnan ng pakwan. Buhagag po yung lupa. Makikita nyo po ninyo. Yan, buhagag ang lupa. Lalagay na po tayo ng paunang pataba. No? Vermicast. Sa bawat sa timba pong ganito, ilagay po tayo ng isang dakot na vermicast bilang kanilang paunang pataba. Yun, igupitin na natin seeds, kunin natin.